Sa pusod ng isang tigang na lupain, ngayoy isang malawak na libingan ng libu-libong kaluluwang nasawi. Nananatili ang bakas ng isang digmaang hindi kailanman maaaring mapanalunan. Ang buhay ay tuluyang nawala sa walang humpay na pagnanais ng tagumpay, iniwan ang ilang natitirang nilalang na may iisang likas na hangarin, ang mabuhay. Sa kabila ng hilakbot, kaunti lamang ang dahilan upang ipagpatuloy pa ang buhay sa mundong winasak ng digmaan. Ngunit sa gitna ng mga nakaligtas, may isang nilalang na nakatawid sa hindi masukat na paghihirap. Siya ang bida ng ating kwento. Natalo siya 98 beses at ngayon lumalapit sa kung ano ang inaakala niyang huling yugto ng kanyang matagal ng pakikipagsapalaran. Isang nakakasilaw na liwanag ang humahatak sa kanya pasulong, patungo sa isang dambuhalang silid kung saan naghihintay ang isang hukbo ng Sentinel Golems. Habang pinagmamasdan niya ang mga higanting nilalang, hindi niya maiwasang magtanong kung ito nga ba talaga ang kanyang ika-20 mission. Sa likod ng mga golem, isang madilim na lagusan ang bumabalot sa hiwaga. Malinaw na may mas mahalagang bagay silang binabantayan. Humigpit ang kanyang paninindigan. Muling tumibay ang kanyang loob. Tinawag niya ang kanyang sandata. Isang pulang karit na bigla ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang talim nito'y naglalabas ng nakapanghihilakbot na kislap. Nang mamataan ito ng mga golem, tila sila'y nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Nagliyab ang kanilang mga mata at sabay-sabay silang lumapit tangan ang kanilang mabibigat na armas. Umpisa na ng labanan. Sabay-sabay silang umatake, tinangkang durugin ang iisang mandirigma. Ngunit ang kanyang liksi, ang kanyang kalasan, mabilis, matulin at matalino ang bawat galaw niya. Ito na ang sandaling kanyang hinihintay. Insignia ng kamatayan. Sa ibabaw ng nangungunang golem, isang itim na bilog ang lumitaw, may nakaukit na madilim na puno. Ito ang kanyang sumpa, isang senyales ng kamatayan. Nababalot ng apoy na animoy mula sa impyerno, bumilis pa ang kanyang kilos. At sa isang iglap, ang kanyang pulang karit ay bumaon sa katawan ng golem. Nilikha ang isang malalim at nakamamatay na sugat. Ngunit ang tagumpaya ay pansamantala lamang. Habang bumabagsak ang unang golem, ang natitirang mga bantay ay biglang umatake, mas galit at mas mabangis. Lumusob sila na parang bagyong hindi kayang pigilan. Tulad ng isang langgam sa gitna ng mga higante, kinaharap niya sila ngunit hindi siya nagpatinag. Tumalon siya sa ere at sa gitna ng alon ng kalaban, sumigaw, "Kabalyero ng kamatayan." Isang itim na enerhiya ang bumalot sa kanyang sandata. Nilalaso ng liwanag ng sagradong lugar. Unti-unti, nilamon ng dilim ang buong silid. Ang mga golem, dating tagapagtanggol ng templo, ay nabulag sa kanilang paligid. Sa pagkakataong ito, umatake siya. Isang bugso ng enerhiya na kayang pumatay ng isang hukbo. Ngunit sa kabila ng matinding pinsala, hindi ito sapat. Mabilis na gumanti ang mga golem. Pinuno nila ang mga palaso ng apoy at yelo, sabay-sabay na pinakawalan. At bawat pagdaan nito ay halos tumama, halos pumatay. Alam ng ating bida na kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Sumugod siya diretso sa panganib, lumilikha ng mga aninong anyo upang lituhin ang mga kalaban. Naging parang multo siya sa kanilang harapan. Ngunit isa sa mga golem ang nagpakawala ng napakaraming palaso. Sobrang bilis, parang bumasag sa mismong liwanag, winasak ang halos lahat ng kanyang ilusyon. Kahit nasa bingit ng kamatayan, ngumiti pa rin siya. May pang-aasar sa kanyang tinig. Ngunit sa kanyang pagtatao, biglang lumitaw ang isang liwanag sa kanyang paanan. Isang mahiwagang selyo sa sahig ang biglang na-activate. Biglang lumitaw ang isang napakalaking bloke ng yelo na bumaon sa kanyang buong katawan.
Lubos siyang naipit, hindi makagalaw. Pinilit niyang makawala. Unti-unting bumigay ang yelo. Ngunit papalapit na ang golem na may hawak na dambuhalang sibat. Sa huling sandali, sumigaw siya. Pagwasak ng liwanag ng buwan, ang yelo ay naging pula at sa isang nakasisilaw na liwanag, nabasag ito. Ang golem sa kanyang harapan ay nilamon ng pagsabog ng enerhiya. Pinunit sa isang iglap. Ang kanyang kagamitan ay nagbago, lumakas. Ngunit alam niyang muntik na siyang matalo. Hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan na niya itong tapusin. Sa paghahanda ng mga golem ng kanilang pinakamatitinding atake, mga palasong pinuno ng mahiwagang selyo at wasak na kapangyarihan. Tinapakan niya ang lupa. Nilipat ang enerhiya sa kanyang karit. Pagwasak ng liwanag ng buwan, pulang buwan. Isang galit na paghiwa. Ang aura sa paligid niya ay naging mas madilim, mas mapanganib. Ang mga golem ay tinaganyang parang papel. Isa-isa silang bumagsak, wala nang buhay. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Tapos na ang labanan. Naglakad siya papasok sa lugar na binabantayan ng mga golem. Isang misteryosong silid kahawig ng isang templo, ngunit may kakaibang katahimikan. Sa dulo, may pintuang nag-aanyaya. Habang lumalapit siya, tila may mali. Isang magic circle sa sahig ang biglang lumiwanag. Sa kabila ng pag-aalinlangan, tumapak siya sa gitna nito. Ngumiti siya. Ito na ba ang wakas? Matatapos ko na ba ito sa ika-99 kong pagsubok? Ngunit biglang may lumitaw na abiso. Kailangan ng 5 manlalaro upang buksan ang silid ng boss. Ang kabiguan ay magdudulot ng kamatayan. Tumigil ang kanyang puso. Isa lang siya, walang kasama. Biglang binalot siya ng gintong ilaw. Isang barrier na hindi niya mabasag. Sinubukan niyang makatakas, ngunit walang epekto. Sa huling sandali, napamura siya. Ganito ba matatapos ang lahat? Unti-unting naglaho ang kanyang katawan, pira-pirasong sinira ng sistema. At sa huling segundo, nang akala niya ay wala ng pag-asa, isang lihim na kapangyarihan ang nagising, ang rune ng pag-urong. Ito na ang kanyang ika-100 paggamit, ang huli. Ibinalik siya ng sistema sa pinakasimula bago pa ang unang misyon. Ngunit ito na rin ang huling pagkakataon. Mawawala na ang rune, wala nang susunod. Ngayon, ang kanyang paglalakbay ay magsisimula muli para sa huling pagkakataon. Ito ang kanyang ika-100 na pagbabalik. At sa pagkakataong ito, kailangan siya ay magtagumpay, matuluyang mabura sa lahat ng anyo.